Matalino ang isang ito. Nabasa niya kaagad ang gagawin ko. Agad niyang nasundan at dadakutin pa etong si Jing. Ngayon ay huli ka na, Jack, na hindi na kita pagbibigyan pa at tatapusin na agad kita. Yan naman ang nasabi ni Don Prix pagkatapos siyang nahuli etong si Jing. Tuluyan na ang nahuli etong si Jing at pinitpit pa nga ito ng malaking kamao ng kapangyarihan ni Don Prix. Bali-bali na kaya ang mga buto nito? At sandali lang, hindi pa nga ito nagpapatalo etong ating bida na si Jing. Nagawan niya pa rin ng paraan pagkakataong yun. Oo, matibay ka. Pero hindi rin ako basta-basta magpapatalo sa'yo sa laban na to. Kaya humanda ka, Don Prix. Agad namang nakataka si Jing sa ginawang paghuli sa kanya ni Don at pagbaba ay umatake nga agad ito. Ayan na nga. At mukhang mas malakas na atake na naman ang gagawin ni Jing dito para kay Don Prix. Balik nga tayo dito kay Don na nakatingin nga ito sa gagawing atake ni Jing. Kahit na anong atake ay hindi uubra sa akin ang mga ganyan lamang. Umanta ka. Ngayon, ito naman ang tigman mo. Ngayon, anong klaseng atake na naman kaya ang gawin ni Jing? Tatalab ba ito kay Don Prix? Alam kong hindi tatalab yan. Pero sa ngayon, kailangan ko munang basahin ulit at pag-aralan ng mga bawat kilos niya kung paano siya makipaglaban. Nang sa gayon, makapag-isip ako ng bagong atake. Tinabig nga lang ni Don Prix ang mga atake neto ni Jing at nailagad niya agad ng walang kahirap-hirap. Masyado ka pang mabagal mag-isip at makipaglaban. At sa bilis naman ni Don Prix ay hindi nga namalayo ni Jing na nasa likuran niya na pala ito. Kaya naman gulat na gulat siya dito. Isang matinding sipa naman ang ginawa ni Don Prix dito kay Jing at talagang bumaksak ito ng mabilis. Baksak na nga na naman sa kabatuhan etong si Jing dahil nga napakalakas ng pag-atake ni Don. Ang ginawang atake kanina ni Jing ay tumama nga dito sa katawan na abilidad ni Don Prix. Sa di inaasahan ay bigla namang gumanti agad ng atake etong si Don Prix sa kadahilanang baksak na naman ngayon etong si Jing. Parang napakasimpleng sipa lamang ito, ngunit kay Jing ay napakalakas nito dahil sa likuran siya tinamaan at ngayon ay parang mawawala na siya ng malay. Hindi niya nabalutan ng aura ang kanyang katawan kung saan siya tinamaan dahil nga sa bilis nitong kumilos ni Don Prix. Mga kawawang nilalang, walang kapag-asang manalo sa mga ganitong labanan. Masyado niyo ata akong minali para pumunta dito. Ito na ba ang katapusan namin? Hanggang dito na lang ba kami? Dapat pala sa umpisa pa lang ay hindi ko na hinayaang sumama sila sa akin. Pero kahit ganun pa man, wala na akong magagawa. Nandito na rin kami. Ang tanging paraan na lang ay kailangan matalo siya. Kaya na masusubukan ko pa rin ito. Wala ka pa rin balak sumuko. Kung sa bagay, sumuko man kayo o hindi, ganun pa rin ang paroroonan nyo. Tatapusin ko pa rin kayo. At ano na naman kaya ang itong bagong nilabas na atake netong si Don Prix? Eto na nga, gumawa nga si Don Prix ng isang dambuhalang pulidong bakal. Gagamitin niya nga ito para nga pambagsak o pandagan dito nga kay Jing. At isang malalang pantapos nga ito para sa kanya. Hinawakan na nga ng abilidad ni Don Prix ang isang tambuhalang bakal para nga ipambagsak na ito kay Jing. Sobrang laki nga nito at sobrang bigat para lang ipangbagsak sa isang tao tulad ni Jing. At eto na nga, ginawangan pa ako si Jing dito at ginawang martilyo ang dambuhalang bakal na ito. At sa kabutihang palad ay nakaiwas naman agad dito si Jing at tumama nga siya sa basag na bato. Makikita naman natin na sobrang pagod na pagod nga dito si Jing. Tiyak naman na matinding puwersa at aura din ang ginamit ni Jing para lang makatakas siya doon. Pasensya na mga kasama kung hindi ko siya matatalo. Ibang klase ang matandang ito. Kahit pa man, kayong lahat ay lumaban sa kanya. Ngayon ay hindi pa rin siya pagod, ni hindi man lang nabawasan ng kanyang puwersa at ang kanyang aura ay ganun pa din. Wala na rin akong maisip kung paano siya tatalunin. Mukhang hanggang dito na nga lang ata tayong lahat at hindi na tayo makakabalik pa sa ating mundo. Sa mga pagkakataong ito
ayan na nga lang ang naiisip ni Jing. Dahil nga, kahit siya pa man ay may lakas pa, ngunit kukulangin pa rin ito para nga talunin etong si Don Prix, ang hari ng Dark Continent. Pasensya na mga kasama, lalong lalo na sa'yo, Gon. Tiyak, hindi ako mapapatawa ni Mito nito dahil hindi ka na siguro makakauwi pa. Mabalik nga tayo dito kay Don Prix. Naglalakad nga ito patungo kay Jing. Kawawa naman, hindi ka na makagalaw sa sobrang pagod. Habang nakahiga nga itong si Jing at talagang pagod na pagod, ay tinitignan naman siya neto ni Don Prix. Etong si Jing na nakahiga at hingal na hingal ay bigla namang hinawakan ni Don Prix. At inangat niya pa nga ito, mukhang susundan pa ng isang atake. Mukhang umabot ka na sa hangganan mo. Pagpasensyahan mo sana kung tatapusin na kita ngayon. Patawad. Mapapansin natin na halos wala nang ang malay etong si Jing dahil nga sa pagod at bugbog ang katawan nito dahil nga sa pakikipaglaban dito kay Don Prix. At mukhang hindi na nga siya pagbibigyan pa nito. Siguro ay hindi ka na makakapagpaalam sa mga kasamahan mo. At mukhang may pahabol pa nga ang abilidad dito dahil naglabas pa ito ng isang dambuhalang parang pamalo niya. Huwag kang mag-aalala, magiging mabilis lang ang magiging katapusan mo. Sinuntok pa nga ng napakalakas na uppercut etong si Jing, dahilan ng pagtilapon niya pataas. Di pa nga tapos at may pahabol pa nga ang abilidad ni Don Prix dito at natuluyang baon na naman etong si Jing. Makikita naman natin na matindi nga talaga ang ginawa dito kay Jing para lang tapusin siya. Nakatingin na nga lang itong si Don Prix sa nangyari kay Jing. Inaamin kong malakas ka. Naging masaya ako sa laban natin. Maraming salamat. Sa walang pagtatagal ay bigla namang lumiwanag na ang paligid kung nasaan nga nakabaon etong si Jing. At dahil nga sa nangyayari ay gulat na gulat nga etong si Don Prix. Dito natin malalaman na hindi pa nga tapos ang laban ng dalawa. Dahil nga sa pagbabalik ni Jing ay gamit niya na ang pinakatinatago niyang kapangyarihan. Sa umpisa pa nga makikita nga natin dito na si Don Prix ay gulat na gulat niya dahil nga nakita niya itong si Jing na bumabangon. Kung napanood natin ang mga nakaraan ay maaalala natin na inatake nga ni Don Prix etong si Jing at talagang bumaon nga siya sa kinaliliman ng mga bato. Gawa nga ng isang napakalakas na atake at paghampas na itong abilidad ni Don Prix. Sa pagkakataong ito ay nakatingin na nga lang sila dito nga kay Jing dahil gulat na gulat nga sila dahil nga daw sa kabila ng ginawa nilang pag-atake at talagang napakalakas at solid nito ay buhay pa nga etong si Jing. Mabalik nga muna tayo dito nga kung saan wala ngang malay pa rin etong sila Killua, Zeno, dahil nga sa pakikipaglaban nila dito kay Don Prix. Kasama nga dito na si Hisoka nga na talagang nabugbog din ni Don Prix. Isa nga din dito si Zigzoldyck na hindi nga rin kinaya etong si Don Prix. Nandito nga rin si Silva na unang nakipaglaban kay Don Prix. At syempre si Gon at si Kite ang huling lumaban bago nga itong si Jing. Mabalik nga tayo dito kay Jing at kay Don Prix. Nagkaharapan na nga dito ang dalawang malalaking abilidad ni Jing at etong ang si Don Prix. Sa wakas nga ay inilabas na nga ni Jing etong kanyang tinatagong kapangyarihan. Siguro nga ay eto na nga ang pinakinatatago niyang kapangyarihan. Dagdag pa nga ay eto nga siguro ang pinakamalakas niyang panlaban. Mapapansin nga din natin na parang kumpiyansa na nga etong si Jing. Mahusay. Sa palagay ko, yan na ang kanyang tunay na kapangyarihan. Napahanga mo na naman ako. Yun nga ang nasabi ni Don Prix. Sa palagay mo siguro ay natalo mo na ako. Nagkakamali ka, hindi ako ganun kadaling talunin. Banggit nga ni Jing dito nga kay Don Prix. Pinapakita ko nga sa'yo ang aking tunay na abilidad. At syempre, ito na ang huli kong kapangyarihan. Ang aking Akuma. Pakilala nga ni Jing kay Don Prix. Kahit anong gawin mo at kahit ano pang ilabas mo dyan, hindi ka pa rin mananalo sa akin. Sagot nga ni Don Prix kay Jing.
punta naman tayo sa abilidad ni Jing. Hoy Jing, siya ba ang tatapusin natin? Kung ganon, ay kita kong malakas siya. Ang abilidad pala nito ni Jing ay nakakapagsalita at nakakausap niya. Oo, siya nga yun. Talagang napakalakas niya, kaya tulungan mo ako. Kung talagang malakas siya, sige, subukan natin. Yan nga ang nasabi ni Don Trix at syempre may halong pagkasabik dahil natutuwa na nga na naman siya sa nangyayari at bigla na nga lang umatake agad itong kapangyarihan ni Don Trix. Sige, alam kong kaya ko siyang talunin. Habang umaatake naman, etong si Don Trix ay pinagmamasdan naman nila Jing ang paparating na atake mula nga dito kay Don Trix. Makikita nga natin dito sila Jing na parang hindi nga ito nababahala sa ataking ginawa ni Don Trix. At parang alam na nga agad ang gagawin. Tignan natin kung hanggang saan talaga itatagal ang abilidad mo yan. At ito na nga, agad nga napigilan nila Jing ang pag-atake ni Don Trix na yun. Ganun nga lang kasimple at isang kamay lang ang ginamit si Don Trix at ang kanyang abilidad ay tila gulat na gulat niya dito sa nangyayari. Ano? Ganon niya lang napigilan ang atake ko? May pagkagulat na banggit ni Don Trix. Kung sa bagay, isang mahinang pag-atake lamang ang ginawa ko niyon. Mukhang mas malakas nga. Mas malakas nga ang inilabas niyang kapangyarihan. Kung ganon, sige. Subukan pa natin na mas malakas pa. Dagdag pa nga ni Don Trix at biglang naghanda na nga agad ito para sa isa pang mas malakas na pag-atake. At ayan na nga, pinakawalan niya na nga ang mas malakas pang atake. Mas malakas nga talaga ang atake nito. Sige, subukan ulit nating pigilan ang atake niya. At parang mas malakas nga ito. Tignan natin kung makakaya mo yan. Ito pa! Banggit nga ni Don Trix at sabay nga papalapit na ito kila Jing. At dahil nga sa malakas din ang abilidad nito ni Jing ay hindi man lang ito nag-alangan na pigilan nga itong atake ni Don Trix. At ayan na nga, tumama na nga kila Jing ang atake ni Don Trix. At talagang mano-manong pinigilan ng abilidad ni Jing at ni Jing ang kapangyarihan nito na tumatama sa kanila. Di ko akalain ganito pala ito kalakas. Pero kahit nga papano ay nagulat nga talaga sila sa atake ni Don Trix na ito. Kahit nga inilabas na nga ni Jing ang tunay niyang kapangyarihan ay makikita nga natin na talagang nahihirapan pa rin ito dito nga kay Don Trix. Pero hindi nakaduda-duda yun dahil nga ang kalaban nila ay hari nga ng Dark Continent. Hindi